Madaling araw, balot na ng makapal na hamog ang paanan ng bundok ng Masaraga. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng uwak at kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig mo. Naglalakad si Gabino Arvas, ang binatang manggagamot, kasama ang batang si Keloy, na ngayon hawak pa rin ang sako niyang punit-punit. Halos isang linggo pa lamang mula nung isinama siya ni Gabino. Bundok Masaraga, taong 1952. Mga kabagis, umpisan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Salamat. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kabagis, itong si Keloy ay isang batang ulila sa gera. Sa kasamang palad kasi ay namatay ang kanyang mga magulang noong bago pa matapos ang ikalawang digmaan. Kaya naman mula noon ay nagpalaboy-laboy siya habang lumalaki, hanggang sa nakita niya nga si Gabino Arvas, isang binatang manggagamot pero nasa edad 30 hanggang 33 na ito. At etong manggagamot na to ay bigla na lang sumulpot sa buhay niya na inalok siyang makasama nito sa kanyang paglalakbay. At dahil sa musmos na isip noon ni Keloy ay sumama na lang siya, kasi pinangakuhan naman siya ng libreng makakain. Yun nga lang walang permanenteng tirahan dahil nga sa manlalakbay ang manggagamot na ito. At sa pagpapatuloy nga ng kwento, habang papaakyat na noon sa bundok ang dalawa, napansin ni Gabino na walang ibon sa mga sanga at tila huminto ang ihip ng hangin. Saglit siyang napatigil. Keloy, huwag kang lalayo sa akin ha. Mahinahong wika niya, sabay hawak sa bote na may langis na may nakasulat na orasyon sa takip nito. "Oh, bakit po, Manong Gabino?" tanong ng bata na medyo takot. Hindi agad sumagot ang manggagamot. Sa halip ay tumitig siya sa makapal na gubat doon sa pagitan ng mga balite, dahil sa pansin niyang may aninong nakayuko na nakangisi. Mapupungay ang pulang mata nito na tila gutom na gutom sa wari nitong pagtingin. Nang isang tinig ang bumulong mula sa dilim, lalaki ito. "Manlalakbay. Manlalakbay na manggagamot. Hindi ka namin kailangan dito." Pagkatapos magsalita ng tinig na iyon ay bigla na lang bumigat ang alimpuyo ng hangin. Ang mga puno'y tila yumuyuko at ang lupa ay bahagyang umuuga. Dama ni Keloy noon ang takot. Ngunit si Gabino, bagaman seryoso, ay hindi naman natitinag sa mga kakaibang kaganapan. At mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang itim na bato ng Arvas, isang anting-anting na nagmula sa kung saan. Dahil wala rin namang nakakaalam kung saan nanggaling ang kakayahan o mga kagamitan ni Gabino. Pagkahawak ni Gabino sa itim na bato, biglang umingay ang paligid. Ang mga uwak na kanina'y tahimik ay nagsiliparan na, kasabay ng nakakapanindig balahibong alulong mula sa kagubatan. Si Keloy ay napakapit sa laylayan ng barong suot ng manggagamot na halos hindi makahinga sa kaba at pangamba nito. Hanggang sa mga ilang sandali, mula sa likod ng mga ugat ng balite ay unti-unting lumitaw ang nilalang na mahaba ang leeg, balot ng maitim na kaliskis, at ang mukay kalahating tao at kalahating mabangis na hayop. Mahaba ang mga kuko nitong tila mga pangil ng buhaya, at sa paglalakad nito maririnig mo pa ang tunog ng kanyang laman na parang tuyong balat ng puno. Sa mga kalamnan din nito, "Hindi kayo makakatawid dito," bulong ng halibaw, habang ang laway nitong maitim ay tumutulo sa lupa at bawat patak noon ay nagiging usok. Inilapit ni Gabino ang bato ng Arvas at biglang kuminang ito ng malamlam na liwanag. "Keloy, huwag kang kikilos kahit anong mangyari. Akong bahala," wika pa niya kay Keloy habang humahanda ito. Napasapunon si Keloy sa kanyang dibdib at nanginginig. Dahil sa kanyang murang edad ay ngayon lang niya nasilayan ang isang halimaw o isang aswang na dati sa kwento lamang naririnig ng mga bata sa baryo. Nang biglang sumalakay ang aswang na animoy gutom na hayop. Subalit inunahan niyo ni Gabino. Inihagis niya ang langis na may orasyon sa mismong katawan ng aswang. Bago pa man makaabot ito sa kanilang dalawa ni Keloy,
At sa pagkabasag nito, nagliyab ang katawan nun sa pagkalat ng langis sa balat niya. Bumalot sa katawan ng halimaw ang apoy at doon ay napasigaw ito sa boses naman ng parang halakhak at iyak ng isang babae. Ngunit imbis na mamatay na lang ito ay nagawa pa nitong magsalita habang tinutupok ito ng apoy na sinilab ng langis sa buo niyang katawan. Ang batang iyan ay kailangan namin! Wika niya ng desperado bago ito nadukdok sa lupa. Napaatras nun si Keloy. Nanginginig ang tuhod na parang ramdam niyang siya mismo ang pakay ng halimaw. Mabilis naman na humarang si Gabino at inunat ang kanyang kamay na may hawak ng bato ng arvas. Nang biglang nagliyab ng asulang bato, pero hindi naman napapaso nun si Gabino. Pagkatapos ay ibinato niya ito agad sa nanghihinang aswang. At sa pagtama ng bato sa katawan ng aswang ay para bang umuga ang kagubatan. Kasabay nito ang tuluyang pagtunaw ng apoy sa katawan ng nilalang. Keloy, tatandaan mo ito. Ngayon na nakita mo na ang nilalang na to, ay nais kong itatak mo sa isip mo na ang tunay na kaaway ay sila at may mga malalaking kasamahan pa bukod sa mga yan ang mundong ito. At dahil naman sa mga nangyari ay parang natameme noon si Keloy at napatango na lang ito kay Gabino. Matapos ang nakakapangilabot na sagupaan, tumigil ang paligid sa pag-uga at ang mga punong yumuyukoy muling tumindig at ang hangin ay tila nagbalik sa dati. Nanginginig pa rin si Keloy. Halika na, Keloy. Wika ng manggagamot. Pero, bakit po nila ako hinahanap? Bakit ho ako nanginginig? Tanong ng bata. Hindi naman agad sumagot si Gabino. Sa halip, tumingin ito sa direksyon ng tuktok ng bundok. Nakabalot pa rin naman ang hamogang masaraga. Ngunit sa gitna ng ulap ay may mahina silang nakikitang liwanag na kulay abot bughaw. Tila mumunting apoy na nakabitin sa hangin. Doon tayo pupunta. Mahinahong sagot ni Gabino. Bakit ho, yun ang tungo natin? Tanong ng bata. Dahil Keloy, sa itaas ng bundok, nandoon ang isang batong pintuan na matagal nang nakatago sa mga ugat ng punong balite. Bato na matagal nang binabantayan ng lahi namin. Ngunit ngayon sinusubukang agawin ng mga aswang ito. Oh, Mang Gabino, ako po ba talagang dahilan? Kaya tayo inaabangan ng mga aswang na sinasabi nyo? Napatigil noon ang manggagamot at tahimik itong tumingin kay Keloy. At sa unang pagkakataon ay lumambot ang anyo ng kanyang muka. At sabi niya ng, may dugo ka bata. Dugo na matagal nang hinahanap ng mga nilalang na iyon. Pero hindi kita iiwan. Habang ako'y huminga, hindi ka nila makukuha. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpatuloy silang maglakad, papaakyat na ng matarik na bahagi ng bundok. Habang tumatagal, ay mas lalong bumibigat pa ang esensya ng paligid. Parang bawat yapak nila ay binabantayan sila ng kagubatan. At ang mga sanga ng punoy parang nagsasanib ng pilit na tinatakpa ng langit. At ang hamog ay mas lalo pang kumakapal. Pero sinabi na lang noon ni Gabino na kumalma lang si Keloy sa mga nakikita niya, sapagkat hindi naman siya hahayaang mapahamak nito. At tumangulang naman noon si Keloy, pagpapahiwatig na tiwala ito sa manlalakbay na manggagamot. Hanggang sa ilang sandali pa ay narating na nila ang isang bahagi ng bundok kung saan nakabuka ang lupa. Bumungad ang isang malalim na bangin. Sa ilalim nito'y makikita ang tila kumukulong usok, kulay abot itim. At sa bawat alon ng usok ay may nakabuo na mga mukhang anino na parang mga kaluluwang nakakulong. Doon ay tumigil naman si Gabino at sinenyasan yung bata. Tapos ay napansin naman ni Keloy na para bang nag-uusal ito ng mga kakaibang salita. Tsaka niya itinaas ang kanyang bato ng arvas. At sa saglit na iyon ay nagliwanag ito at nagulat na lamang si Keloy na isang makitid na daan sa gitna ng bangin ang lumitaw.
Isang tulay na parang gawa sa liwanag. Dito tayo dadaan, Keloy. Bulong ni Gabino. Ngunit bago pa sila makatawid ay nakita ni Keloy na may mga aninong gumagapang mula sa ilalim ng usok. Isa-isa itong umaakyat sa gilid ng bangin. Pero huwag kang magalala, Keloy. Hindi tayo aabutin ng mga nilalang na yan hanggat nakaapak tayo sa tulay na ito. Aya na ng manggagamot, kasabay ng kuha niya sa kamay ni Keloy at sabay na silang tumawid sa tulay na lumitaw sa pagitan ng bangin. At tulad nga ng inaasahan ay yung mga kamay ng mga anino na gumagapang sa gilid ay hindi makalapit sa mga ito dahil sa sinag na nililikha ng tulay. Pero parang nagpupumilit ang mga yon na makadapo sa katawan ng dalawa. Pero sa ilang sandali ay nakatawid na lamang sila na walang nagawa ang mga humahabang kamay ng mga anino sa bangin. At mula doon ay hindi pa alam ni Gabino na sa maiksing pagtawid nila sa tulay ng liwanag ay nasa ibang bundok na pala sila ng mga oras na yon. At dito ay sinabi na ni Gabino sa bata na, "Makinig ka, Keloy. Mula dito ay maglalakad naman tayo papuntang Kuwebang Kalinaw. Paunang bilin dito." Tumangulang naman noon si Keloy at nagpatuloy na nga sa paglalakbay ang dalawa. At sa kanilang paglalakbay, makalipas ang ilang araw, narating nila ang kuweba o ang Kuwebang Kalinaw. Nang marating nila ang kuweba o ang Kuwebang Kalinaw, tahimik ang lugar na iyon at napakakubli ng lugar na ito na parang hindi mapapansin ng normal na tao sa gilid ng bundok na ito. Dahil nasa pagitan nyo ng dalawang bato na animoy sadyang pinag-umpog na may konting lagusan lamang sa gitna nito. Nakakasya lang ang isang tao na nasa tamang edad. At nang maya-maya pa nga ay pumasok na nga sila sa kuweba. Sumunod lang naman noon si Keloy kay Gabino. Ngunit alam nyo ba kung ano ang naging ilaw nila? Alitap-tap. Isang kumpol ng maraming alitap-tap ang parang sumundo sa kanila sa bukana ng kuweba. Isang bagay na hindi lubos maintindihan naman ni Keloy ng mga oras na iyon. Kasi ay parang may isip ang mga alitap-tap na para bang itinuturo ang daan sa kanila ni Gabino. Hanggang sa ilang sandali pa ng paglalakad nila sa kuweba ay bigla na rin lang nawala ang mga alitap-tap na iyon. Dahil sa dulo pala nito ay maliwanag na. Parang parte ulit iyon ng kagubatan. Ngunit nung lumabas sila doon ay parang naramdaman ni Keloy ang gaan ng kanyang pakiramdam na para bang napunta siya sa isang paraiso. Dahil nung masilayan niya daw ang lugar ay parang na itong mga larawan o yung mga bagay na naglalaro sa imahinasyon ng tao na mahiwaga. At sa pagpapatuloy nila ng pagbagtas ng lugar habang si Keloy ay palingalinga sa paligid. "Keloy, ayun, andito na tayo," wika ni Gabino habang itinuturo ang isang parang normal lang naman na kubo. Sumunod si Keloy kay Gabino. Pero ang pinagtataka lang naman ni Keloy ay habang papalapit sila ng papalapit sa kubo ay papadilim na ng papadilim ang lugar hanggang sa parang gabi na nga. At imbis na dumiretso sila sa kubo ay pumunta sila sa likod nito. Nang maya-maya pa ay nakita ni Keloy ang isang matandang nakaupo sa isang nakatumbang katawan ng kahoy. Malapit yun sa rumiringas na apoy. Hawak nun ang isang tungkod. Nang hindi pa man sila nakakaupo nung dalawa ay nagsalita nun ng matanda ng, "Gabino, Arabas, akala ko'y wala nang magpapakita sa angkan ninyo," wika nito habang nakatingin sa apoy. Nang sumagot naman si Gabino, "Wala nang panahon, Amang Sabel," sagot ni Gabino. "Nasa bata ang dugong hinahanap nila." Dagdag pa nito. Tinignan lang naman ng matanda ang bata na tinawag nga ni Gabino na Sabel. Sabay, oo nga, Gabino. Naiintindihan ko. O sige, maupo na kayo. Antayin niyo ang inyong pakay," sabi ng matanda.
Sabay lagay nito ng kanyang tungkod sa apoy na parang ginawa niya iyong panggatong. Habang naghihintay tayo na maabo ang tungkod ko, ay siguro kahit alam na nating hindi maiintindihan ni Keloy ang sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon, ay kailangan na niyang malaman ang totoo. Hindi ba, Gabino? Salita ng matanda. Kayo ang bahala, Amang. Keloy, makinig ka sa mga sasabihin sa iyo ni Amang Sabel. At kung hindi mo man lubos na maintindihan ng mga bagay-bagay na sasabihin niya, ay natitiyak kong balang araw, paglaki mo, pag nawala na ako sa tabi mo, ay maiintindihan mo rin ang lahat. Tumangulang naman nun si Keloy ng marahan dahil ganito talaga ang batang to, hindi masyadong masalita. Iho, Keloy, salita ng matanda, sabay hawak sa balikat ng bata. Ako na ang humihingi ng pasensya dahil sa murang edad mo ay naranasan mo ang pait ng katotohanan kung paano mabuhay sa mundong ito. Kaibigan ko ang iyong ama na yumao at yun ang dahilan kung bakit ka nasasangkot ngayon sa ganitong sitwasyon. Dahil ito sa isang aksidente sa nakalipas lamang na digmaang pandaigdig nung napunta sa isang kagubatan ang iyong ama kung saan nahawakan niya ang 3 susi ng isang dimensyon kung saan kaming mga nilalang at mga tinatawag nilang aswang ay nakakuble at nakakulong dito upang hindi makapaminsala ng iba. At nung nahawakan ng iyong ama ang 3 susi na yon, ay lingid sa kaalaman niya na ang sumpa ng 3 susi ay napunta sa kanyang dugo. At nangyari yon bago ka pa mabuo bilang anak niya. At ang sumpa ng susing iyon ay naipasa nga sa iyo. Sumpa sa unang henerasyon ng anak ng unang dinapuan ng sumpa ng dugo. Ibig sabihin nun, ang dugong dumadaloy sa iyo, Keloy, ay tangan ang sumpa ng iyong ama. At ano ang sumpa na ito, kamo? Yun ay ang paggamit ng susi ng iyong ama, dahilan ng pag-uka ng konti ng pintuan ng dimensyon kung saan kami nakakulong. Ang mga nilalang ng dilim, kaya may mga ilan na nakakalabas ngayon dito na siyang naghahasik ng lagim sa ibang tao. At gusto namin yung maisara, at ang makakasara lang nito ay ang dugo na siyang huling gumamit din ng susi. Pero wala na ang iyong ama. Kaya't sa tingin mo, sino ang makakapagsara na ito ngayon, iho? Tanong ng matanda. Kung nasa akin po ang sumpa ng aking ama, ako ho ba yung magsasara ng pinto? Nung dimensyon na sinasabi nyo? Mabuti. At naiintindihan mo pala, iho. Bueno, yun nga ang gagawin mo. Pero wag kang mag-alala. Kaya nandyan naman si Gabino para gabayan ka. Kaya hindi ka mapapahamak. O siya, mukhang abo na ang tungkod ko. Salita ng matanda, kasabay ng pagkahawak nito ng isang mahabang patpat at unti-unting sinusungkit yung mga baga nung nasusunog na mga kahoy na para bang may hinahanap ito. At nang maya-maya pa ay nakita ni Keloy ang 3 bato na parang parehaba na inihihiwalay ng matanda sa mga baga. Ito ang 3 susi, Keloy. Kunin mo. Gamitin mo yan sa huling destinasyon nyo ni Gabino sa inyong paglalakbay. Salita ng matanda. Matapos ang usapang yon at ang kanilang pamamahinga sa lugar at kumain na rin, ay agad din na lumabas ang 2 sa kuwebang iyon. Kasabay ang pagtungo ng mga ito sa baybayin ng Karamuan. Sumakay sila sa isang bangka upang makatawid at marating na ang kanilang huling destinasyon. At habang nasa dagat sila, ay inabot na sila ng gabi. Pero tahimik naman noon ang dagat na kanilang binabaybay, na para bang walang kaalon-alon ang dagat. Nagkaroon pa nga ng hamog sa kanilang binabaybay.
nang biglang tumunog ang kanilang bangka na animoy may tumabig mula sa tubig na nilalang hanggang sa "Manong! Manong! Tignan mo!" wikang turo ni Keloy nang makita niya ang isang lalang ng dagat. May buntot yun na parang pating, ngunit ang ulo'y parang tao na may mahahabang pangil. "Keloy, manatili ka sa likod ko!" sigaw ni Gabino. Sabay may dinukot ito sa kanyang mga dalang gamit at mula sa isang garapon na nahawakan niya ay dinukot niya mula rito ang parang mga abo at isinaboy sa tubig. Sabay bulong-bulong pa ng mga orasyon ni Gabino habang sinasaboy ang bagay na dinadakot niya. At dahil sa ginawa niya ay parang naitaboy naman ang mga lalang sa tubig. Mukhang takot ang mga nilalang na iyon sa abong sinasaboy ni Gabino sa tabi ng kanilang bangka. Ngunit nang malagpasan nila ang mga lumulutang na abo ay nandyan na naman sila. "Keloy, huwag kang mataranta! Ang tanging gagawin lang natin dito ay hindi malaglag sa tubig hanggang sa malagpasan natin ang teritoryo ng mga ito. Doon ay makakalayag na tayo ng payapa," salita ni Gabino. Opo! Tugon lang naman ni Keloy. At muli, sa pagkakataong ito, nung maubos na ang abo na gamit ng manggagamot na pangontra sa mga yon, ay inilabas na nito ang batong hawak niya ng arabas. At sa pagbulong niya ng mga ilang salita, kasabay ng pagtaas nito ng kanyang kamay, ay nagliwanag ang arabas ng malamlam na siyang parang nagbigay ng ilaw sa kapaligiran nilang tubig. At mula doon, habang nakataas ang kamay ni Gabino na hawak ang nagliliwanag na bato ng arabas, ay hindi na sila muling ginambala pa ng mga lalang sa tubig hanggang sa nakalagpas na nga sila sa teritoryo ng mga iyon. At makalipas nga ang gabi na ito, ay nakadaong na sila sa kalupaan. Ngunit, humanda ka na, Keloy. Ito na ang huling destinasyon natin. Saan po tayo pupunta, Manong? Sa Kagsawa. Sa kampanaryo ng Kagsawa. Sagot ni Gabino. At simula nga sa kanilang dinaungan ay nagsimula na silang lumakad. Hanggang sa mga ilang araw nilang paglalakbay at pamamahinga ay narating nila ng takip-silim ang kampanaryo ng Kagsawa. Doon sa tore na yon. Sa baba nun, doon natin makikita ang bato na katulad ng hawak ko. Ano, Manong? Ang batong sinasabi ko sa iyo ay ang siyang pinagmula ng hawak kong batong arabas. Kaunting tipak lang ang hawak ko, pero ito ang trangka ng pintuan ng mga lalang ng dilim. Ganun ba, Manong? Oo, Keloy. Kaya tara na. Aya ni Gabino. Sumunod lang naman si Keloy sa likuran ni Gabino habang naglalakad. Nang mula naman sa anino ng kampanaryo, ay biglang lumitaw ang isang nilalang na napakalaki. At alam naman ni Gabino na isa yung uri ng aswang na malamang sa malamang ay nagbabantay sa kampanaryo upang mapanatili ang pagkakauka ng lagusan. Ang balat nito'y puno ng kaliskis na tila bakal na itim. 4 din ang braso o kamay nito na kasing haba ng poste na ng bahay. At ang mga matay naglalagablab na parang nagdurugong apoy. At sa paghakbang nito ay para bang yumanig ang lupa. At sa paglalakad nga niya ng marahan ay nagsalita ito ng, "Ibigay niyo ang bata sa amin ang bata." Salita niya sa kakaiba nitong boses. "Hindi mangyayari yon, lalang, sapagkat pag sa inyo napunta ang bata ay tiyak na pagbubukas ng lagusan ang magaganap. Pero pag nasa akin siya ay ang pagsasara ng lagusan ang magaganap." Tugon naman ni Gabino. Pero biglang umuga ang lupa at walang sabi-sabi ay inatake ng aswang si Gabino. Dadakmain siya nito sa kanyang paglapit. Ngunit mabilis naman na umilag si Gabino kasabay ng pagsapak niya ng bato sa katawan ng nilalang. Napasigaw na napaatras ang nilalang at sinundan ulit ito ni Gabino ng pagsapak ng bato sa dibdib ng nilalang at doon ay napaluhod ito. At sa pagkakaluhod ng nilalang, sa pamimilipit nito ng sakit
ay isinungal ni Gabino ang bato sa bunganga nito. At doon naman ay biglang napahiyaw ang nilalang na parang ang daming boses na lumalabas sa katawan nito, kasabay ng unti-unting pagkagunaw ng katawan nito na naghihiwa-hiwalay naman sa figurang anino. Agaran naman na tinanggal ni Gabino ang bato sa bunganga ng nilalang. Sabay, "Keloy, tara! Takbo!" sigaw niya. Walang sabi-sabi ay sumunod naman sa pagtakbo si Keloy patungo sa kampanaryo, at ang mga anino naman na nanggaling sa katawan ng aswang ay hinabol pa sila. Ngunit sa mga ilang segundo ay nakapasok na ang dalawa sa tore ng kampanaryo. Hingal ng dalawa. "Keloy, eto na. Magagawa na natin to ngayon," wika ni Gabino. Kaya humarap si Gabino at Keloy sa bato ng arabas na kumikislap sa ilalim ng tore ng kampanaryo. Samantalang si Keloy ay nanginginig naman ng kamay habang hawak ang 3 susi ayon sa matanda na ibinigay nga sa kanya. Pero mula sa palibot nila, sa paligid kung saan nakasabit ang kampanaryo, ay ang mga aninong tila hindi natahimik pa rin. Napilit lumalapit sa kanila, ngunit di na pala nila magagawa iyon dahil nasa loob na ng tore ang dalawa. Isang epekto na di naman maipaliwanag ni Keloy na siyang parang kinatatakutan ng mga nilalang. Pero nang inilapat na ni Gabino ang kapiraso ng bato na hawak niya sa malaking tipak ng bato ng arabas, ay lumabas na sa 3 bahagi ng bato ang 3 ukit o butas na parang siyang lalagyanan ng mga susing hawak ni Keloy. Gawin mo na Keloy," wika pa noon ni Gabino, at kasabay nito ang pagliliwanag ng mga kakaibang simbolo sa batong iyon. At parang sa sandaling iyon ay naintindihan na ni Keloy na kailangan na niyang punan ang mga patlang o ang mga butas sa malaking tipak ng bato ng arabas. At sa mga sandali lamang ay naisilid na nga ni Keloy ang mga susi, kasabay noon ang pagkain ng liwanag ng kapaligiran. Kaya ang mga aninong lumalapit sa palibot ng tore ng kampanaryo ay nawala na rin sa paglamon ng liwanag. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas sa pangyayaring iyon. Keloy, gumising ka na," gising ni Gabino sa kanya. At nang iminulat ni Keloy ang kanyang mga mata, ay nakita niya nga ang mukha ni Gabino. Bumangon siya at nakita niya na lamang ang kanyang sarili na nasa harap ng isang magandang simbahan na. Hindi yung simbahan na sira-sira. At may nakita pa nga siyang mga tao na parang pumapasok dito at nagdarasal. Hanggang sa maya-maya pa, "Oh, Keloy, anong ginagawa mo dito? Mukhang sinumpong ka na naman ng karamdaman mo," wika ng matanda sa kanyang likuran. At nang tignan niya ito, ay yun yung matanda na nakilala nila sa kuweba. Pero ang sabi naman ni Keloy, "Pasensya na ho kayo, Father. Hindi ko kasi namamalayan minsan na sinusumpong na lang ako, Father." Tinawag niyang Father yung matanda. Siguro ay naguguluhan na kayo, mga kabagis, kung anong nangyayari, kung bakit ganito na lang bigla ang tinakbo ng kwento. At pati ang boses ni Keloy ay parang naging nasa tamang edad na boses na ni Gabino. At ang tanong nyo, saan na napunta ang manlalakbay na manggagamot na si Gabino? Dahil bigla na lang itong nawala sa eksena, at yung tinawag na lang na Father na matanda ang nasa tabi ni Gabino. Ganito kasi yun, mga kabagis. Itong si Keloy ay may sakit na tinatawag na schizophrenia, isang uri ng karamdaman sa pag-iisip. At sa karamdaman na ito, ang tao ay nahihirapang kilalanin ang pagitan ng katotohanan at hindi totoo. Dahil doon ay nakakabuo siya ng sarili niyang mundo sa loob ng kanyang isipan.
Sa mundong iyon, pwedeng may mga taong umiiral na hindi naman talaga naroon o mga pangyayaring nagaganap na siya lamang ang nakakakita at nakakarinig. Sa kaso naman ni Keloy, lahat ng kinaharap niyang pakikipaglaban sa mga aswang, pati ang mga kakaibang nilalang at pagkakaroon ng kasama na si Gabino ay produkto ng imahinasyon ng utak niya o sakit ng utak niya. Ang mga nilalang, ang lagusan, ang tatlong susi at ang bato ng Arabas at pati nga yung matanda ay nakuha niya ang ideya sa mukha ng padre. Lahat ay imahinasyon lamang na isinilang mula sa kanyang isipan na gulong-gulo sa realidad. Ang galing ng twist, hindi ba? Pero ang matindi nito, si Gabino na akala niya'y hiwalay na tao at kakampi ay siya rin mismo. Isa itong anyo ng alter ego na nilikha niya para makasama at makatulong ito sa kanyang sariling pakikibaka. Sa madaling salita, si Gabino ay representasyon lamang ng tapang na wala siya sa totoong buhay at nakita niya yon sa bata naman niyang pag-iisip. At kung bakit naman nasa simbahan siya kanyo, nung natapos kasi ang ikalawang digmaan nung bata pa siya, ay kinupkup siya ng isang padre na nagngangalang Padre Arabas. At yun yung matanda na tinatawag niyang father. At si Keloy pa nga ang tagapagpatunog ng kampana ng simbahang ito dahil ang totoong taon na ng kwento ay 1963. Ayon kay Padre Arabas ay siguro ay nakuha ng batang si Keloy noon ang ganitong sistema ng kanyang utak dahil lumaki ito sa magulong mundo ng kasalukuyang digmaan. Ang mga nakita niyang patayan at ang mga bayolenteng mga pangyayari, pati na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, na siyang nagsilbing malaking trauma sa utak niya. At sa eksena nga na ito, na nakita na siya ng pare sa harap ng simbahan, sa damuhan. "Oh, Keloy, sige na, halika na, at maghapunan na tayo. At ipagpasalamat na lang natin sa Diyos na kahit nasa ganyang kang kalagayan, nasa maayos pa rin tayo na tirahan." "Oho, Pader," tugon ni Keloy kasabay ng paglalakad nila ng pare. At dito na nga nagtatapos ang mundo ni Keloy sa kanyang kaisipan nung minsang makilala niya ang manlalakbay na manggagamot.